ating suki at magiging suki ito sa mga susunod pang mga araw. Naman. Weng, dahil napaka-volatile na situation ngayon sa mundo. Pabago-bago at ngayon nagtaas na magkano? Halos 2 piso sa gasolina. 190. 150 sa Kerosene. diesel. Saka Kerosene, kerosene. 120. 120 sa kerosene, mga kapuso. Nasa linya natin, Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Una Kamusta? muna yung ano po yung napag-usapan kahapon ng DOE kasama yung mga stakeholders sa oil industry kasi ang pagkakaintindi namin dyan, kasama dyan mismo yung mga oil companies. Well, Ma'am Weng, no, ang unang pinag-usapan of course yung supply. Para lang siguraduhin na stable yung inventories ng mga oil companies. Mhm. At based doon sa report, kinonfirm lang ho namin yung reported nila ng mga inventories last week na umaabot to ng triply nung minimum inventory requirements which is 15 days worth of supply. Okay. At ngayon umaabot to tayo ng almost 50 days na 50 days. supply. 50 days. So, 15 days, 1.5 or 5.0, sir? 1.5 1.5. ang minimum, Ang minimum. inventory requirement. Except LPG no kasi 7 days. Pero triply din ho yan kasi 28 days ang nai-report na supply last week. So in other words, sa ganitong week na, nandyan na ho yung mga inventories na yan. So 50 days for liquid petroleum products except LPG, no, yung liquefied petroleum gas na 28 days. So 28 days. isa ho yan. Ang pangalawa ho, yung anticipated na magiging taas presyo, no. Gaya ng dati, alam ho natin na nagawa na natin dati yung staggered increase implementation. At the same time, na-discuss din yung tuloy-tuloy lang at wala namang umayaw sa mga oil players doon sa pagbibigay ng discount. Ang discount ho sa list at nakapublish sa DU website ay umaabot ho from 1 peso to 5 pesos per liter. Pero Okay. itong discount sa nasa transport sector lang. May mga PUJ, PUV, meron ding TNDS at kasama ho ang private motorists. So pwede makatikim ng discount ang mga private motorists, attorney? Meron ho. Malinaw yun. Kaya lang may mga iba't ibang mekanismo, no. For example, ang iba may minimum na amount na dapat maabot at makaka-avail ka ng at least sa private motorist hindi aabot lang ho ng mga around 2 pesos per liter. Okay, ito lang, Attorney. Yung naranasan natin pagtaas ngayon na pinapatupad po ng mga kumpanya na lang is 190 sa gasolina, 120 sa diesel, Yes. 150 sa kerosene. Correct. Based on the $77 per barrel yata yan, kung di ako nagkakamali, no? Na presyo po sa Nasa world. 72 pa lang ho yun. Ay, 72 pa lang. 72.7. Pero kasama na ho yan, Sir Joel. Kasama na Okay. ho yan. Kasi hindi naman in isolation. Ang computation kasi noon umabot ng February 27. Pero nung atake nung 28, hindi mo naman masabi na hindi na rin yan. Kasi yung agam-agam nandyan na. Kasama Even na yun. before the attack. Kasama na ho po talaga yan. Speculation. Pero ito, $82 na. Tapos syempre, mag-speculate pa yan. May kasama Totoo pa yung yan. speculation yan. Magkano kaya ang inaasahan natin next week na pagtaas sa Attorney Dahil Abad? malakihan nga ho, ang computation natin, meron ho tayo kasing maps for finished product. Pero ganun ho, ang estimate natin dyan, nasa 30 to 50 centavo per liter ang increase. Kaya pag 10 pesos ho yan, baka umabot na ho ng 5 peso per liter. So, yan ho ang inaharap natin Teka, ngayon. sandali. Dahil nandyan na ho. Yun ang worst scenario natin, attorney. Liwanagin 5 natin, pesos. Attorney, 5 pesos per liter? Hindi po, Paano? 50 centavo. 30 centavo to 50 centavo ang ating conversion, no, estimate Opo. per $1 increase. Okay. So, Alright. iba-iba ho yan. May gasoline ho kasi na maps, may diesel na maps, may kerosene na maps, may crude din na maps. Pero kami, dinidirekta na namin doon sa mismong finished product maps. Kung magkano ang in-increase doon, minumultiply na lang natin, estimate lang naman for now. But meron ho kaming yung actual estimate talaga. So based po on your yung- sorry, go ahead, Sige, Doc. sige, Weng. Yung based on your computation, maaring magkano kaya ang pwedeng itaas next week? Well, nakadepende, no. For today, umaabot ho ng
may umabot ho ng $10 ang increase sa gasoline. Mhm. Ang diesel, I think, umabot na ho ng more than $20 Okay. per barrel. So, just multiply the range of Yes. 30 centavo to 50 centavo per $1. Yan ho ang estimate. My God, Wow. mabigat ito. Wow. Ano yung worst case scenario, Attorney Abad, na pinaghahandaan po ninyo doon sa meeting kahapon? Ano yung price Well, range na yon? ang worst case scenario ay ito, pag wala hong actual supply disruption Mhm. na permanent, more or less, yung not permanent, yung prolong. Yes. Ang talagang medyo malakihan ho yan. Yung sinasabing mga projection na aabot ng more than $100 per barrel, pwede ho mangyari yun. Kasi palagi ho yun ang nagiging projection ng mga analyst. Correct. So for now, nasa 82 tayo. Mhm. Medyo malayo-layo pa ng konti, pero nakadepende ho talaga yan kung ngayon temporarily parang masasabi mo na merong delay in the deliveries ng Yes. oil from the Middle East dahil maayaw muna ngayon yung mga shipping company doon Mm-mm. sa Sa Hormuz. Strait of Hormuz, no? Oo. Gulf of Oman Mhm. at itong Strait of Hormuz kasi nga nandyan yung gulo for now. So sana mag-subside ka agad yan para makatuloy-tuloy uli. Okay. Pag Iran lang ho ang isolated, halimbawa, after ng gulo, makadiretso na uli yung shipping trade dyan sa area at ma-isolate lang si Iran. Maliit lang ho yun, 1.71 million barrels per day, around 1.61% ng global supply. Maliit ho yun, hindi na ho tayo mamamblema doon. Ang mahirap yung 16 to 17 million barrels per day na buong Middle East, dyan sa Gulf, yung mga Yes. Gulf states. So, dyan ho ang may problema, dumadaan sa Strait of Hormuz. Yan ho ang malakihan talaga. At, well, ibang usapan ho. Yun ang nga sinasabi ko. Depende ho talaga ang magiging increase dyan. Alright. Kung ay Iran lang o yung buong Pero, Middle East ang temporarily magkakaroon ng problema. Weng, ano lang, Because bago natin iwanan yung Strait of Hormuz, meron pa ba ibang lagusan? Na wala ho. wala na ibang Wala ho. daanan? Wala ho. Sir Wing, wala Wow. ho. Kasi parang cove yan. Doon, yung nandun sa kaduluduluhan, which is also, land mass na po yan. Yung Saudi at So Kuwait. very dependent So, pala wala tayo na sa ho Hormuz, talagang, sa yan. Strait of Hormuz, Diyan ho Attorney Abad. talaga yan. The only country probably outside the strait is Oman. So, yung sabi niya, United Arab Emirates, dadaan din ho dun. Oh my. Attorney Abad, kung halimbawa pa po ang worst case scenario ay wala nang lumusot kasi sa ngayon daw, bagamat walang official declaration na sarado ang Strait of Hormuz, Pero Attorney umiiwas Abad, sila eh. Oo. about 70%, bumaba sa 70% yung flow Oo. ng ship coming out of Hormuz, na palabas ng Hormuz. Ngayon, doon sa worst scenario na masarayan, saan tayo kukuha ng supply? Yun po ba ay napag-isipan ng may mga gobyerno? other Kasi ang supply supplier. natin ay hanggang 50 days. At most, May 28 mga days other LPG. supplier naman, Ma'am Weng. Opo. May other supplier. For example, Russia. Suppressed ang export niyan. Yes. Naalala ko nung una, umaabot siya na ng 10 million to 11 million barrels per day. Ngayon, they're down to 8 million dahil nga sa problema nila sa Ukraine conflict. Pwede yan umingkris, kasi wala namang issue yung Russia pag gusto mong bumili sa kanya. So, maliban... Ibebenta niya. So, Opo. mga around 2 million may madadagdag ka. Si US, probably medyo mataas na talaga yan. Sabihin na lang natin, granting, baka may kaya pa siya na an additional 1 million, halimbawa. Of course, Canada, South America, especially Brazil and Venezuela, nakabalik na sa Venezuela. At of course, yung Africa. Oo. Marami ho yan. Kaya lang, yung agarang pagkawala ng 16 million, 17 million, ngayon you're saying na nawala na yung more or less down to 70%. So 30% of that, siguro maapektuhan. Yun ho ang nagkukos ng pag-i-increase ng price. Okay, so at kung halimbawa magpunta tayo ng Russia, US, Canada, Africa, mas mahal po ang magiging supply natin kung dito tayo didepende sa ibang sources kumpara sa Middle East.
Of course, kasi itong ang layo ho talaga ng Europe na ho ang kukunan mo. Sa shipping pa lang ang layo. At the same time, dahil biglaan ang dating ng demand mo, magiging spot price ka. So, ayaw mo namang mag-term ng mga long term or short term kasi anytime soon buwa ka mabalik yung Middle East mo na usual mong kinukunan. Usual na kinukunan nitong Asia refineries, like China, South Korea, Japan, Singapore. So, yun ho ang sitwasyon, mamahal ang shipping. At the same time, masasubject ka ho sa spot price, which is pag tumingin sila na medyo nagmamadali ka, most likely tataas ang price. Oo. So sa ngayon, ang pinapayo na ng gobyerno sa aming lahat, ng publiko, magtipid na kayo sa konsumo sa enerhiya. Well, most likely meron ho magdi-deliver kasi marami din namang inventories yan on ready, dahil nga doon sa tiningnan namin din yung existing inventories, may mga on water na. Ibig sabihin nasa mga barko na mga almost 1 billion barrels of oil. Madali naman i-access yan sa mga trader, yun nga lang, Ma'am Weng, sa price ho talaga ang ating binabantayan. Presyo talaga, presyo. Kailan po magti-trigger yung mga mechanism na binanggit nyo kanina, yung discount at saka yung staggered pricing yung staggered increase? price, may plano ho kami na Wednesday mag-meeting na uli. Kasi tingnan lang namin ang trend ng Monday and Tuesday. Pag sustained ho yung increase na yan, hovering around 10 to 20 US dollar increase, kailangan ho, immediately doon sa Wednesday, kailangan na ho by policy agreement with our companies. Dapat nandun na ho ang policy na yan para mabilis ho ma-implement yung staggered implementation next week. Kasi very tight ho ang time natin. Yung discount po? Ang discount ongoing na ho yan. In fact, may ibang oil company na in light of this situation, tutulong sila. Gusto pa nilang magkaroon ng magdagdag ng mga discount promo. So sabi namin, welcome yan kasi in any case, Ma'am Weng, ang competition sa ground, hindi naman, gaya for example last year, buong 2025, tinabulate namin yung increase, yung pronouncement ng mga oil company ng mga increases. Umaabot to ang gasolina ng almost 20 peso per liter. At January of last year, tinignan ko ang record, ang common pump price at that time is around 56 pesos. Pero nung December, around 58 pa rin. Hindi, kasi kung inad mo yung 20, it's around 76 pesos per liter na yung gasolina sana. Wala namang nagpresyo ng ganun dahil marami silang naglalaban-laban on the ground. Ang nakita ko, 58 pesos per liter pa rin. So hindi ganun ka-sensitive sa pronouncement ang mga mother oil company sa nangyayaring competition sa ground. Kasi naglalaban-laban ho talaga sa ground. Pero kailangan na po natin magpatupad ba ng fuel subsidy? Kasi yun na po yung hinihingi ng mga sektor na matinding na apektuhan ng oil price hike. Ang subsidy ho, nakalatag naman sa GAA, At meron tayo dyan sa Department of Transport at Department of Agriculture. Ang mameng, ang batas sinusunod lang natin. Meron hong trigger kasi na average of 1 month. Yung 80 US dollar na yan na Dubai crude. Kaya yun ho ang sitwasyon, mameng. Isang buong buwan, hindi 3 buwan under trade law. Hindi po isang araw lang. Buong buwan ho. Okay, ito lang, Attorney Abad. Hindi pa nagkakaroon ng digmaan, Weng, sa Middle East. 10 linggo na tayong binabanatan ng increase. Totoo yan. So ngayon, pumutok ang digmaan at nakikita nga natin protracted at haba po ito. Kayo ba napag-uusapan na sa Department of Energy na irekomenda na repasuhin ang batas para tanggalin muna in the meantime yung pong excise tax at makatulong po sa pagpapababa po ng inflation? Sir Weng, isang usapin ho yan. Si Joel po ito, attorney po. So Joel, siyempre isang usapin ho yan, pero kailangan ng congressional enactment kasi revenue stream ho yan at kailangan hong naintindihan po natin yung attorney, pero on the part of the Department of Energy, siyempre tatanungin kayo ire-recommenda nyo ba na sige, repasuhin muna natin ang batas para makatulong at hindi... Yan ho ang cost component na within the control of the government. Kaya lang,
isang usapin ho yan na kailangan pag-usapan with the other agencies like DBM and Yeah, DOE. yeah, yeah. Yes, Hindi ho isolated si DOE sa usapin na yan. Oh, okay, sige. Attorney Abad, Abad, thank mag-ingat ka. Salamat ha. Thank Salamat you. po. Good morning. Okay, Magandang magandang umaga po umaga sa ulit. inyo. Si Attorney Rino Abad, mga kapuso ng Oil Industry Management Bureau.